Kaya ngayon pong araw na ito, ihanda po ninyo ang ating mga sarili. Because I prepared a series of sermon about the word, the glory of God. Gusto ko maunawaan natin mga kapatid ko na napaka-importante bilang isang mananampalataya na maunawaan natin at bigyan natin ng pagpapahalaga yung word na glory ng Diyos. Sapagat minsan, ang akala lang natin, ang glory ng Diyos ay parte lang ng mga lyrics na kinakanta natin. No. It is very, very important if you are a serious Christian, if you want to really feel the power of God. Lalo po ngayon, iba sa atin dito nauuhaw sa presensya ng Panginoon. Gusto nating tayo ay mapuno ng presensya ng Panginoon. Pero gusto ko maunawaan natin, hindi ito nangyayari dahil gusto mo lang. Kaya pag-usapan po nating mabuti ito. Ganitong-ganito ang nangyari sa istorya nung si Samuel ay umpisa pa lamang ginagamit ng Panginoon mula sa kanyang pagkabata. Okay? Maaaring aware kayo sa istoryang ito. Iba sa atin dito, hindi aware sa istoryang ito. Pag-uusapan po natin ang tragic na nangyari, isang malaking trahedya sa history ng Israel. Okay? At bakit nangyari ito, pag-uusapan po natin upang masalamin natin kung bakit minsan sa kagustuhan nating tayo'y makaranas ng revival, makaranas ng kapangyarihan mula sa Panginoon, hindi nangyayari ito. Okay? Pinamagadan ko po ang aking mensahe ngayon, bring back the power. Okay? Sorry. Bring back the power to the church. I'm going to talk about the glory of God. Kaya sa mga susunod na Sunday, ihandaan ninyong sarili niyo. Brace yourself. So I believe the Holy Spirit will manifest not only in this church, but will manifest to each and every members of this church if you will be ready and open about it. Amen? So buksan po natin ang ating Biblia. I'm gonna be jumping from one chapter to another. Ito po ay nakakatakot na pangyayari sa Israel. Okay? Buksan po natin and we're gonna be reading 1 Samuel chapter 4. Medyo narrative ang preaching ko ngayon pero don't you worry about it. Iklian ko lang nito kasi gusto kong bigyan ng pagkakataon ng banal na Espiritong kumilos sa ating kalagitnaan ngayon. Okay, handa ba kayo? So ito po ang sabi ng salita ng Diyos. So the Philistines fought and the Israelites were defeated and every man fled to his tent. Bago ko ituloy ito yung istorya na kung saan meron pong high priest at ang pangalan ng high priest na ito ay si Eli. At yung high priest na ito mga kapatid ko ay may dalawang anak na lalaki. At itong dalawang anak na lalaki na ito ay nagsisilbi rin, they are priests also inside the temple of God. Si Eli, the high priest, at yung dalawang anak niya lalaki ay priest din doon sa loob ng templo ng Diyos. And eventually, isa sa kanila ang magmamana ng posisyon ng kanilang tatay dahil at this point in time, matanda na po si Eli. Subalit, mayroon pong plano ang Panginoon. Hindi po plano ng Diyos na ang magmana ay yung dalawang anak na lalaki ni Eli sapagat God is now beginning to raise a young boy called Samuel. Okay? Now, ito pong dalawang bata na ito na anak ni Eli ay hindi po maganda ang ginagawa sa Panginoon. Kaya pag-uusapan po natin, tuloy po natin itong storyang ito sapagat sila ngayon ang Israel ngayon ay nakipaglaban sa bansang Filisteo or Philistine. Okay? Ito po ang nangyari. Tuloy po natin yung ating binabasa. Okay? The Israelites were defeated and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. The ark of God was captured and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. Ito po yung dalawang anak na lalaki na priest din doon sa templo ng Diyos. That same day, a Benjamite ran from the battle line and went to Shiloh. His clothes turned and dust on his head. When he arrived, there was Eli sitting on his chair by the side of the road, watching because his heart feared for the ark of God. When the man entered the town and told what had happened, the whole town sent up a cry. May dumating na herald, nagbalita tungkol sa ano nangyaring labanan. Okay? Si Eli po, sa sobrang kanyang katandaan, hindi na po siya nakasama. Mamaya, I'm gonna be explaining that more to you.
sa verse 14, Eli heard the outcry and asked, "What is the meaning of this uproar?" The man hurried over to Eli, who was 98 years, so 98, 2 taon na lang, 100 taon na si Eli dito, and whose eyes were set so that he could not see. Bulag na siya sa kanyang katandaan. He told Eli, "I have just come from the battle line. I have fled from this very day." Eli asked, "What happened, my son?" The man brought the news replied, "Israel fled from the Philistines and the army has suffered heavy losses. Also, your 2 sons, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been captured." When he mentioned the ark of God, Eli fell backward off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. He had led Israel 40 years. His daughter-in-law, the wife of Phinehas, the pregnant and near the time of delivery, when she heard the news that the ark of God has been captured and her father-in-law and her husband were dead, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. As she was dying, the woman attended to her, "Don't despair. You have given birth to a son." But she did not respond or pay any attention. She named the boy Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel because of the capture of the ark of God and the death of the father-in-law and her husband." She said, "The glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured." Now I'm going to give a background of this. Dito sa istoryang ito, this was a very, if there is any tragic things that happen in the history of Israel, this is one of those. 30,000 army were died on that day. A day before that, 4,000 people were dead. Tapos, namatay yung kanilang 2 priests, high priest. Naalala ninyo, sabi ko sa inyo kanina, na binasa natin, matanda na si Eli, kaya hindi na siya nakarating doon sa labanan. Tandaan natin, kapag ang Israel ay nakikipaglaban, okay, sa Lumang Tipan, dinadala nila ang arko at nandoon yung high priest. At yon ang nananalangin, nag-i-intercede sa labanan. Okay? Pero hindi na kaya dahil bulag na, matanda na si Eli. He was represented by his 2 sons. Now, his 2 sons, sabi ko nga po sa inyo, they are about to succeed. Isa sa kanila ang papalit sa pwesto ng kanilang ama. So they were there, and yet, ano nangyari? Dapat nandun sila sa harapan ng arko, nananalangin sa Diyos at humihingi ng tagumpay. Pero nangyari, nangamatay ang maraming mga sundalo sa kanila at hindi lang yon. Sila mismo ay pinatay at yung pinangangalagaan nilang arko. Tandaan natin, the ark of God is the physical representation of God in the eyes of a Jew. Okay? At yun ay nakapture, naagaw ng mga Philistine. Kaya nga nakita natin dito, kinakabahan si Eli kasi baka maagaw yung arko because that is the physical presence of God. Now, to make the story worse, hindi lang sila namatayan ng 1,000-libo, 30,000 mahigit. Hindi lang namatay yung kanilang intercessor, yung 2 priest. Okay? Hindi lang naagaw yung physical presence ng God, yung arko. Nung nalaman ito, namatay din yung kanilang high priest na si Eli. Okay? Siya ay nadapa, pumalo ang batok, namatay. Tapos nalaman ito ng asawa ni Phinehas na buntis. Sa sobrang hindi niya nakayanan yung mga narinig niya sa kanyang hirap, sa kanyang dibdib, napaanak siya nang wala sa oras. At nakita naman natin, may dumating na encouragement. Ang sabi nung nagpapaanak sa kanya, "Huwag ka malungkot, don't be despair." Alam mo kung bakit? Sapagkat ang naging anak mo ay lalaki. Sa panahon nila, kapag ang anak mo ay lalaki, you are blessed by God. It's a blessing. They considered a boy a blessing because, alam niyo kung bakit? Because meron nang mag-extend ng henerasyon nila sa susunod na panahon. Okay? Ang may bilang kasi talaga, okay, mga lalaki. So, ganun na nangyari, pero makita natin sa istorya, yung asawa ni Phinehas, sabi niya ganun, sabi sa istorya, but she didn't respond or pay attention to that encouragement. Instead, ano ginawa niya? Bago niya ihinga, yung huling hininga niya, bago siya mamatay, he named his son Ichabod.
Ano ibig sabihin ng ikabod? Ang ibig sabihin po ng ikabod, the glory has departed from Israel. Or the presence of God has departed from Israel. Now, tingnan po ninyo, wala nang nakakatakot pang salita sa Biblia kung hindi yung ang Espiritu ng Diyos ay umalis mula sa iyo. This is a very haunting word. It's a very horrifying word. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Ikabod. Why? Because nakita niya, nalaman niya, bakit nangyari ang lahat ng mga bagay na masasamang ito? Because ang presensya ng Diyos ay nawala. Kita niyo ginamit niya rito, the glory. Bakit? Tandaan po natin mga kapatid ko, ang presensya ng Diyos at saka yung glory ng Diyos magkasama. Wherever the presence of God is, there is glory. Hindi mo kaya hindi mo kaya easily malalaman mo na ang Diyos ay nandoon. Suddenly nagkakaroon ng glory. The atmosphere of that place suddenly change. Andiyan po ba kaya mga anak ng Diyos? Hindi mo basta pwedeng malaman, nandito yung presensya nun. Hindi. Kaya nalalaman natin, tika muna, nandito ang presensya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because you can feel the atmosphere. And that atmosphere is being filled by His glory. Sapagkat ang presensya ng Diyos napapaligiran niya ng glory. Ang akala ng iba, ang glory is just papuri sa Diyos. No. Ang glory, mga kapatid ko, ay ang resulta ng presensya ng Diyos. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kaya kapag ang isang tao ay filled ng Holy Spirit, nararamdaman mo ang glory ng Diyos. Kapag ang banal na Espiritu nandito sa ating kalagitnaan, suddenly the atmosphere will change. The feelings of the people will change. Yung mga taong mga matataas nagpapakumbaba. Yung mga taong ayaw magsisi, biglang nagsisisi. Because of the glory of God. Are you here? Okay? Ito yung nawala sa Israel. Gusto ko makita natin dito mga kapatid ko na sa buhay natin ngayon, ito yung nakita ko sa US. Despite of the fact that they are still the number one economy in the world, they are a powerful nation. Sad to say because they were somehow disrupted and distracted by earthly desires, by power, by fame. Nailalis nila ang kanilang mata sa Panginoon. Ganito po ka-costly ang mangyayari sa mga taong inaalis natin ang ating paningin sa ating Diyos. It's very costly. Ganito po, tingnan po natin mabuti ang nangyari dito sa sitwasyon na ito. Sobrang pangyayari na ito, pinangalanan niya tuloy ang kanyang anak na Ikabod. And nakakalungkot, wala na po siguro, masabi ko rito, no? Wala nang nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, yung ang presensya ng Diyos ay umalis sa iyo. I remember the prayer of David when he sinned against God. Nung siya ay gumawa ng immorality with Bathsheba. Isang prayer lang ang lumabas sa kanya. Alam po niya, prayer niya. Sabi niya gano'n, Lord, wag mo lamang alisin ang iyong spirito sa akin. Let not your spirit depart from me. Which is napaka-importante. Kapag nawala ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao, wala ng lahat. Kahit nasa iyo pa ang yaman, nasa iyo pa ang galing, nasa iyo ng lahat na nandito sa mundong ito, kung wala ang presensya ng Panginoon sa iyo, and you confess and you profess that you're a Christian, you will be nothing before God. Kaya mga kapatid ko, wag nating babaliwalain yung presensya ng Panginoon. Look what happened dito sa istorya natin ito. Okay? Maniniwala ba kayo na ang presensya ng Diyos ay kumikilos kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya'y naririto? Naniniwala ba kayo ng Diyos kayang magpagaling ng may sakit? Naniniwala ba kayo na kaya niyang
bigyan ng paningin ang mga bulag? Naniniwala ba kayo na kaya niyang baguhin ang buhay ng isang taong masama? Na kaya niyang i-restore ang relasyon ng mga nasirang relasyon ng mga pamilya? Kung naniniwala kayo dyan, mga kapatid ko, bakit ang buhay ng mga Kristiyano ngayon ay parang nawalan na ng kapayapaan, ng kagalakan sa buhay nila? Bakit maraming mga Kristiyano ang nasa isip nila ay puro yung bagay na makasarili lamang? Bakit nawawala na yung init, nawala na yung apoy, nawala na yung sigla sa paglilingkod? Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko. Ganito ang nangyari sa Israel. Because they were able to put their eyes, to fix their eyes apart from God. Now, sabi po ng salita ng Diyos, una sa lahat, we must know, when this happened, we must identify the causes. Bakit nangyari na umalis ang presensya ng Panginoon? Bakit nagkaganon? Tinanggal ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Ano ang nangyari? You have to know kung saan ito nagsimula. We have to identify the causes. Now, balikan natin yung istorya dito. Okay? Yung istorya na pinag-usapan natin dito sa istorya nila Samuel. Na mag-amang sila Eli, si Phinehas. Okay? Tandaan natin, mga kapatid ko, na hindi nangyayari ang mga ganitong bagay nang walang pinanggalingang dahilan. Minsan nagtatanong tayo, where's the power, Lord? Where's the glory? What happened to our church? What happened to me? Dati ang init-init ko. Bakit nagkaganito akong bigla? Nagpe-pray naman ako, umaattend naman ako consistently sa church. What happened to me? Bakit pati yung takbo ng isipan ko nag-iba? Tingnan po natin ngayon. Okay, let's continue. First, okay, sa problemang nangyari sa Israel, may nakita kong 4 na bagay. Ang unang bagay na naging problema kung bakit nagkaganito, inalis ng Diyos ang kanyang presensya. Sapagkat ang mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos na maglingkod sa Kanya ay iba ang motibo. Self-serving ang kanilang motive. Okay? So I just want you to reflect on ourselves. Kasi we always want revival. We always want the glory of God to come in our midst. We always want to feel the presence of God. It doesn't happen like that unless the people will identify where's the problem. Ano nangyari sa atin? Bakit nangyayari itong bagay na ito? Bakit umalis ang presensya ng Diyos sa Israel? Bakit sa buhay ko bigla ako nagkaganito? Saan ako nagkamali? Okay? Now, tingnan po natin dito. Nakita ko ang isang bagay, isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yung bagay na yon at inalis ng Diyos ang kanyang presensya because people na pinagkakatiwalaan ng Diyos na maglingkod para sa kanya, mag-minister sa tao, okay, ay iba ang motibo. Tingnan natin yung istorya. Now, let's continue to verse 12 hanggang verse 17. Eli's son were wicked men. Wow! Eto na to. Wicked, masamang mga tao. Okay? Hindi lang yan, tuloy po natin. They had no regard for the Lord. Wala silang respect. Teka muna. Haven't you said, Pastor, that they are the priests? Anak pa sila ng high priest? Ibig sabihin, lumaki sila sa church? Ibig sabihin, alam nila ang salita ng Diyos? Ibig sabihin, sila ay nagmi-minister? Ibig sabihin, may relasyon sila sa Diyos ng Israel? Bakit ganito? Bakit sinabing wicked? Bakit sinabing they disrespect or they do not give no regards sa Diyos ng Israel, kay Jehovah? Tuloy po natin. Now, it was the practice of the priests with the people that whenever anyone offered a sacrifice and while the meat was being boiled, the servant of the priest would come with a three-pronged fork in his hand. He would plunge it into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself whatever the fork brought up. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh. Now, anong ginagawa ng Okay, para explain ko mabuti sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kunyari, okay, si Denny ay mag-o-offer
ng kanyang sacrifice offering dahil gusto niyang siya ay patawarin ng Diyos. So nagdala siya ng isang tupa. Now, ako yung priest doon, okay? Dahil ako ay medyo mataas na ranking na priest, meron akong lower workers na nasa akin. Okay? Now, ang gagawin ko, okay? Ang gagawin ko, isandok mo ko. Meron 3 fork po dyan na kung ano man yung masasandok doon. Kasi ang gagawin nila dito, kunyari si Denny ay nag-alay, kukunin niya ng priest. Okay? At yung dugo ay palalabasin sapagkat yung dugo po na yon ay magsisimbolo ng paglilinis ng kasalanan na nagawa ni Denny. Kaya tandaan po ninyo, kaya si Jesus Christ, sabi niya, namatay, ibinuhos ang kanyang dugo for the forgiveness of sin. Kaya si Jesus Christ ang lamb who was slain for the sin of men. Ganon ang ritual sa Old Testament, kaya siya ang naging hain para sa lahat ng mga kasalanan natin. Now, balikan natin itong sacrifice, ritual sacrifice na ito. Ngayon, pagka naipanalangin na at nanalangin si Denny at lumabas na yung dugo, naitaktak na lahat yan, okay, kakatayin na po yung titilarin na po yung laman. At yung laman na yan ay ilalagay sa isang malaking kawa at pakukuluin. Habang yan ay tilad-tilad na, kung ano man ang mayroon pong malaking fork, tatlong, parang higanting tinidor. Okay? At kung ano man, dahil marami po yan, kung ano yung matusok. Okay? Kung ulo man yan o hita man yan, okay, kung ano matusok nung priest, kanya yon iuwi para yon sa kanya. Yon ay para sa pamilya niya, iuwi niya yon. So tandaan po natin, ang priest nung panahon na yon ay hindi po siya pinagtatrabaho talaga ng Diyos. Sila po ay sinusuplayan ng Diyos sa pamamagitan ng bayan ng Israel. So kukunin niya yon at yon ang gagawin niyang pangkain sa kanyang family. Pero tingnan natin kung anong ginawa. So these are all written in the law. Okay? Nasa book of Deuteronomy ito. So tuloy natin ang storya. Ganun ang supposedly na kalakaran sa batas ng pag-aalay ng sakripisyo. Ano naman ang ginawa nitong mga anak ni Eli? But even before the fat was burned, the servant of the priest would come and say to the man who was sacrificing, "Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw." Aba, magaling. Okay? Bakit? Yung mga tauhan ng priest, okay, sabi niya gano'n, wag niyo itong mga parte na to, wag niyo na isama yan sa boil. Wag niyo ilagay yan sa kawa para pakuluan dahil ayaw nila ng kulo. Gusto nila sariwa. Aba, gustong mag-steak. Okay? Para maluto nila yung gusto nilang pagluto, hindi yung kulong. Kasi wala nang lasa yung karne pagka pinakuluan ng mabuti. Okay? Parati na lang kaldereta hanggang mangyayari dyan. Umitsado. Gusto nila raw. Ayan lang, ang problema rito, hindi nila ginagawa ito ng kagustuhan lang nila. Ito ay naaayon sa batas ng Diyos. At sila ay mga pinagkakatiwalaang priest sa loob ng templo ng Diyos. Kaya wala silang karapatan na gawin nila ang kagustuhan nila sapagkat ang dapat nilang gawin kung ano ang gusto ng Diyos. So, tuloy po natin ang istorya. 16. If the man said to him, yung nag-alay at sinabi hindi, pakuluin na lang muna yan kasi alay ko yan eh. Okay? Let the fat be burnt up first and then take whatever you want. The servant, yung servant ng priest, the servant would then answer, "No! Hand it over now! If you don't, I'll take it by force." Ba, mga siga, no? Siga. Bakit? Kasi hawak nila, monopolize nila yung templo eh. Para nakagawa ng gang itong mga anak ni Eli na ito. Okay? Tuloy po natin. This sin of the young men was very great in the Lord's sight. For they were treating the Lord's offering with contempt. Binabastos nila ang alay na para sa Diyos. That's the reason why they were so wicked. There's a reason why they
They were disregarding God. Now, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, sila ay mga tinuring ng Diyos na manggagawa sa loob ng templo. Manggagawa sila. Pero anong ginagawa nila? They weren't really serving God. They were serving themselves. Andiyan po ba kayo, mga kapatid ko? Ito ang unang nakita kong problema kung bakit inalis ng Diyos ang kanyang presensya. Because He saw to the heart of those people na pinagkakatiwalaan niya na sila ay being motivated by, not by love for God, but because they love themselves. Alam po ninyo, ito yung masasabi ko sa atin sa panahon natin ngayon. Minsan, gusto natin yung presensya ng Panginoon. Gusto natin yung anointing ng Diyos. Pero kung bakit hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay ng maraming mga Kristiyano, kahit nasabihin natin, tika muna Lord, part naman ako ng ministry. Naglilingkod naman ako. Meron akong gawain sa aming local church. You see, maganda pong tayo ay maging part ng ating local church. Pero kung ang puso natin, ang motivation natin, ang intention natin sa paglilingkod ay hindi upang mabigyan natin ng kapasalamatan at mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Kung hindi, some people serve in the local church because they want self-promotion, selfishness, self-serving. You see, ang tanong ko, why are we serving God? What is your motive? What is your intention? What is the reason you're serving God? Gusto ba natin na ma-recognize tayo? Gusto ba natin na maitaas tayo? You see, importante po ito mga kapatid ko because itong isa sa mga dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang kanyang presensya dito sa Israel. And then here we are. We're asking God, Lord, ibuhos mo ang iyong presensya sa buhay ko. God will never do that if our intention is self-serving. Gusto kong maintindihan natin ngayon sa mensahe kong ito, mga kapatid ko. Just remember, sa mga darating na mga Sunday, I will be preaching about the glory of God. Gusto kong maintindihan natin na hindi dapat natin baliwalain ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong maging masaya na kahit hindi na natin nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, pero iniisip naman natin at pinaniniwala tayo ng sarili natin at ni Satanas na okay naman, umaattend ka naman ng church, okay naman, tawag dito, involved ka naman sa ministry. No! Minsan, ito yung nagiging dahilan para maging justification ng maraming mga Kristiyano. Okay naman ako kasi may ministry ako. Minsan, at maniwala kayo, marami sa panahon ng paghukom ang magugulat tayo. We will be surprised to see that those people na akala natin ginamit ng Diyos mightily sa lupa will be rejected in heaven. Why? Because titingnan ng Diyos, bakit mo ginawa? Bakit ka naglingkod sa akin? Tinitingnan ng Diyos ang motive. Remember, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ay idadaan sa test of fire. Masusunog ang mga bagay na inihain natin na hindi totoo. Lalabas ang katotohanan sapagkat ang Diyos natin is omniscient. He is an all-knowing God. Alam niya ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Alam niya ang motivation ng isang Kristiyano. We can easily be fooled by those person. Wow, ang init-init niya. Wow, ang sipag niya. But then again, sa mata ng Diyos, sasabihin niya, kung alam mo lang. Now, tuloy po natin. There's another fault kung bakit ang presensya ng Diyos ay hinatak niya sa Israel. Okay? Not only because of their self-serving motive, but also they are living in a hidden sin. Now, tingnan po natin dito sa istoryang ito. 2 Samuel, talon tayo sa verse 22. Now Eli, who was very old, he heard about everything his sons were doing.
to all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Wow! Kita po natin ito. Hindi lang pala sinusuway nitong kanyang mga anak. Talagang mga gangster, no? Mga gangster. Pagka nataypan niya yung isa sa mga usher doon sa nila, sabi ng salita ng Diyos, they were having sex. Okay? Right at the entrance of the temple. Na pagka sinabing tent, at that time kasi mga kapatid ko, hindi pa po nabubuo yung templong ginawa, majestic temple na ginawa ni Solomon. At this point in time, tabernacle lang po yan. Yung tent lang po yan, tinatayo nila. Sapagkat at that time, ang Israel ay palipat-lipat ng lugar. Okay? Kaya samantala lang yan. Hindi pa binibigay ng Diyos yung talagang kalalagyan ng Israel at this point in time. Now, tingnan po natin dito. So, ang tawag nila sa temple dito, tent of meeting. Alright? Pagka sa Biblia, naririnig yung tent of meeting, ito yung temporary tabernacle ng Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Okay? Now, so, makita po natin dito that they were what? They were doing sinful things. Hidden things. Hidden sin. Sa kabila ng sila ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sa kabila ng sila ay manggagawa ng Diyos. They have this hidden sin. Alam po ninyo mga kapatid ko, we can easily pretend to be holy, godly. But there is a God who sees us. There is a God who sees us na parang tayo po ay nakatapat ng lahat ng mga ilaw sa buhay natin. Nakala natin walang nakakakita. We can never ever hide from Him. Kahit po si Adan at si Eva, akala nila kaya nila magtago sa Diyos. Nung tinatawag sila ni God, Adan, Eva, nasaan kayo? Ang ginawa nila, nagtago sila sa, akala nila kapag tago sila. Okay? Never. Akala nila porke sumisigaw si Lord na nasaan kayo, hindi sila nakikita ng Diyos. Nakikita ka. Okay? Now, ito pong sabi ng salita ng Diyos dito. Kapag ka may hidden sin, ayaw ng Diyos ng presensya niya ng ganyan. Andiyan po ba kayo? Minsan, ang iba sa atin dito, akala ng Diyos, hindi natin nakikita yung pornography. Nakikita yung mga bagay na hindi nakikita, mahirap makita ng tao. Pornography, stealing, or us taking advantage of the trust of other people. Hindi nakikita ng iba yan. Pero nakikita ni Lord yan. Yung paninira na gagawin mo doon sa isa, nakikita ng Diyos yan, naririnig ni Lord yan. Andiyan po ba kayo mga kapatid ko? Okay? Now, gusto kong maunawaan natin dito, hindi tayo dapat basta maging payapa lamang dahil okay lang naman na okay yung Christian life ko eh. Okay na to, kahit may hidden sin ako, napapatawad naman ako ng Diyos, total, ginagawa ko naman. Wag! Never. Sapagkat you're giving way to the work of the devil. Nagkakaroon ng entry point si Satan sa buhay natin. Dahilan kung bakit naaagawan niya tayo ng joy at ng peace sa buhay natin ito. Tandaan po natin mga kapatid ko, ito ang nangyari sa dalawang anak ni Eli. They have this wrong motivation. They're living in hidden sin. Pangatlo, they're living in idolatry or priorities above God. Kasi naniniwala naman ako siguro na wala ritong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Wala ritong sumasamba sa mga idols na may mata hindi nakakakita, may bibig hindi nakakapagsalita. Siguro naman hindi kayo ganun na sumasamba yumuyuko doon sa mga bagay na yun. Pero bagay na masasabi ko sa inyo, kahit mananampalataya na tayo, may idolatry pa rin tayo. Ano yung idolatry natin? Anything that you put above God is idolatry. Because our priority as Christian should always be God and God alone. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kasi kahit na anong mangyari, tingnan natin, nagsalita ngayon ang Diyos kay Eli.
Ito ang sinabi ni Yahweh kay Eli. 1 Samuel chapter 2, 29. Why do you scorn my sacrifice? Nagsalita siya kay Eli. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling? Ito yung gusto kong yari kata. Ito yung gusto kong pamamaraan ng paghahain, pagsasakripisyo sa akin. Bakit nyo binabastos? Bakit nyo binabago? Bakit nyo inaalis yung bagay na kagustuhan ko? Yan yung sinasabi ni Yahweh sa kanya. Why do you honor your son more than me? Nagkaroon ng hinanakit ang Diyos kay Eli. May pananagutan si Eli sapagat siya ang high priest. Alam po ninyo mga kapatid ko, sa atin, magandang bigyan mo ng priority ang pamilya mo. Yan ay isa sa mga preaching ko. Your family comes first. But your family will not come first before God. Your family is important. Your spouse is important. Your children is important. Your parents are important. Your grandchildren are important. But wag natin silang uunahin sa Diyos. Yes, ang trabaho mo ay importante. But hindi dapat mauna ang trabaho mo sa Diyos. Ang iyong business ay importante. But hindi dapat yan ang maging daiji sa iyo, maging importante sa iyo. Pera ay importante, but ang sarili natin ay importante. Minsan, hindi nga pera, hindi nga trabaho ang Diyos natin. Minsan, ang dinodiyos na natin ay ang ating sarili. Sad to say, if you look around sa Japan, people are so filled with themselves. They will just do everything because they love themselves so much. Mga kapatid ko, idolatry is one of the sin that God hates. And kung ang priority natin ay may higit pa sa Diyos, tingnan po ninyo yung pagdaramdam ng Diyos dito kay Eli. Why do you honor your sons more than me? Sa bawat isa sa atin dito, sino ang ino-honor natin o ano ang ino-honor natin bago ang ating Panginoong Diyos? Yung bang pagka ito ang may problema, kakalimutan mo ang Diyos. Wag, nakikita ng Panginoon ang sitwasyon. Hindi pwedeng iba ang ilalagay natin sa pwesto. Wag. Sapagat ang alakala ninyo, hindi nagsasalita ang Diyos. Hindi lang natin siya naririnig. Hindi lang natin nakikita ang kanya at nababasa ang kanyang mga sinasabi at ang kanyang nararamdaman. Pero ganitong-ganito, kung alam natin, kung mayroon kapalit na nakakahigit sa Diyos sa buhay natin, ganitong-ganito ang sinasabi ng Diyos sa atin. You see? Minsan, may mga sitwasyon tayong ganyan. Nasaan ang cause kung bakit aalisin ng Diyos ang kanyang presensya? Una, tingnan natin. Baka bilang mga anak ng Diyos, anong ginagawa natin? Iba ang motive natin sa paglapit natin sa Panginoon. Naglilingkod tayo. Bakit ka lumapit sa Panginoon? Gusto mo lang ng kaligtasan? Walang masama dyan. Hindi naman masama din na meron kang hingin sa Diyos. Kaya ka gusto maglingkod sa Panginoon. Walang masama dyan. Pero kung ang motive mo ay yun lang, nakakalungkot yan sa damdamin ng Diyos. Ang nais niya kung bakit tayo ay naglilingkod sapagat gusto niyang makitang it is out of our love and gratitude. Tingnan din natin ating mga sarili. Is there any hidden sin lurking in our lives? Because those hidden sin will result of bringing or of departing of the presence of God from our lives as well. Baka meron din dito. And fourth, kung bakit napilitang alisin ng Diyos ang kanyang presensya? Because there are what? Compromises. Nag-compromise ang mga taong inaasahan ng Diyos na dapat sana ay mag-represent sa Kanya. You and I are God's representative. Remember that. Okay?
Tayong lahat, ang sabi nga ng salita ng Diyos, we are the ambassadors of Christ. We represent Christ. Now, tingnan po natin, sila Eli at ang kanyang mga anak, they represent God. Tandaan natin, ang priest po ay napaka-importante because they are the representative of the people to God. So they deal with God directly. Now, tingnan po natin, nagkakaroon ng problema rito because the high priest himself is compromising. Paano naging compromise ito? Basahin natin sa verse 25. Okay? If a man sin against another man, God may mediate for him. But if a man sin against the Lord, who will intercede for him? Tama. Kapag tayo nagkaroon ng problema sa isa't isa, merong pastor na pwede sa atin, mag-mediate para sa atin, pagkasunduin tayo. Paano na kung tayo mismo ang nagkaroon ng problema sa Diyos? Sino mag-mediate sa atin? Who will intercede? Kahit si pastor, kung ako nagkaroon ng problema sa kanya, sino ang pwede mag-intercede sa atin? Kinakailangan nating maayos ang ating mga sarili. Huwag na galawin yan. Huwag na. Hayaan mo siya. Okay. So, gusto ko maintindihan natin, okay, na itong pangyayaring ito, mga kapatid ko, ay kinakailangang makuha natin dito yung problema. Kasi po, itong si Eli, alam na niya yung kanyang alam na niya yung problema doon sa kanyang mga anak eh. Of course, he rebuked his son. Tingnan po ninyo. His sons, however, did not listen kasi ito yung salita ni Eli sa kanyang mga anak eh. Mga anak, nagkakasala kayo. He was trying to rebuke his children, his two sons. Pero sabi nga ganun, sino na lang mag-i-intercede sa inyo? Sino magkakasundo sa inyo sa Diyos? Wala na. Kasi kayo ang representative ng Diyos eh. His son, however, did not listen to their father's rebuke. Tingnan po ninyo. Hindi naman masama ang mga sinabi rito ni Eli. Okay? He said what is right, but what he said is not enough. Parang alam po ninyo, ni-rebuke nga niya, pero parang tinapik lang niya yung kamay. It was like a mere tap sa kamay. Hoy, masama yan. Parang ganun lang. Yung kanyang mga anak was doing wicked things before God Himself. Wicked things. Kay Lord mismo, they are defying, they are, kumbaga, talagang disrespecting God Himself. Pero yun lang ang sinabi niya. Sa totoo lang, mga kapatid ko, he should have rebuked his children sharply. Alam po niyo minsan, hindi masamang i-rebuke natin o ituwid natin o sabihan natin ang ating mga anak, lalo na kung nagkakamali ito ng mabuti. Hindi naman masama na minsan pagka nire-rebuke natin o pinagagalitan natin ang ating mga anak, okay lang namang maging malambing tayo sa kanila. Pero may mga pagkakataong dapat maging matigas ka, lalo na't ganito ang ginagawa na ng iyong mga anak. Sapagkat kung magiging patuloy kang malambot, lalo lamang silang magpapatuloy sa kanilang maling gawain. Tingnan mo nangyari dito kay Eli. Yes, he rebuked his son, but it was so mild and gentle. Okay? He never rebuked him sharply. Alam po sabi ng Jude, verse 23, kasi isang chapter lang naman ng Jude. Verse 23, sabi, go after those who take the wrong way. Be tender with sinners, but not soft on sin. The sin itself stinks to high heaven. Okay? May mga pagkakataon na you need to just, okay, anak, mali yan. Pero may mga pagkakataon, sobra na yan. You have to face the consequences. Pero yun, wala, tinuloy lang niya eh. Ang nangyari, he compromised. Tandaan natin, ang compromise, pagka sinabing compromise, hindi yung basta umayon ka lang o gumaya ka sa kanila o sumabay ka sa kanila. Ang compromise, mga kapatid ko, is when you know it's wrong, okay, pero you're not doing anything about it. You're not even praying for them. You're not even trying to explain na mali yung ginagawa mo, anak.
when you permit, you allowed, you conceded, and you gave in, and you decided to, I can just live with it. Ito po ay compromising. So makita po natin dito si Eli, instead of standing firm, ibang nangyari. Pinabayaan na lang niya ng ganun. Mga anak ng Diyos, minsan, ito ang dahilan kung bakit ang presensya ng Diyos hindi kumikilo sa buhay natin. Because we have compromises in our lives. We have compromises with the ways of the world. Ay, gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos, saan tayo dito sa apat na ito? Do we have hidden sins? Do we have wrong motive in serving the Lord? Do you compromise? Asaan yung ano natin dito? Asaan yung bagay na pagkakamal o maaaring merong nakakahigit sa atin maliban sa Diyos? We are living the sin of idolatry. Nakakalungkot po yan, mga kapatid ko. So gusto ko maunawaan natin ang tanong, papaano natin mareremedy dito? Sapagkat gusto nating bumalik. We want to restore God's presence, God's glory, God's power upon us. The church that I'm talking about here, kaya pamagat ng ating mensahe, bringing back the power to the church. The church is not this church. The church is you. Sapagkat ang Biblia, yes, of course, the building can be called a church. This group can be called the church. But as an individual, you are also called the church. Why? Because you are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in you. That's why you are the temple. You are the church. You are the true church of Christ. At kapag ka nawala ang presensya ng Panginoon sa church, sa templo na ito, magkakaroon ng problema ang mga Kristiyano. Kaya ito yung gusto kong idiin sa atin ngayon. Now, Pastor, I can confess that I have lost that joy that I have once experienced. Matagal na akong nauuhaw, matagal na akong gusto kong maramdaman muli yung apoy ng pananampalataya, yung joy sa paglilingkod, yung init at yung pananabik sa presensya niya, na maramdaman kong muli ang kapangyarihan, dumaloy sa akin ang kanyang kaloob ng Banal na Espiritu. Gusto kong mangyari yan. Gusto kong mabaptize uli ako ng Banal na Espiritu. Gusto kong maranasan ang kapangyarihan niya sa aking buhay. Now, there's one thing that we must do. Na-identify mo yung mga pagkukulang na yan. We have to be totally committed to God. Now, tingnan po natin ang sumunod na istorya. Okay? Talo na tayo sa chapter 7, verse 2 and 3. It was a long time, 20 years in all, that the ark remained in Kiryat Jearim. Pero bago natin basahin yan, gusto ko muna explain sa inyo ang nangyari. Ang nangyari, di ba nakuha ng Philistine yung Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God. Ang nangyari ngayon, okay? Nagkamalas-malas ang mga Filisteo. Sapagkat ang ginawa nila, dahil kinuha nila yung arko na represents the presence of God, ang akala nila pwede nilang idagdag ito sa lahat ng kanilang mga Diyos. Kaya ang ginawa nila, inilagay nila ito sa templo ng isa sa mga Diyos nila. Okay? Ang nangyari ngayon, tuwing umagang binubuksan nila yung templo, nakikita nila yung Diyos nila ay parating bagsak. Parating nakabagsak. Up to the day, na isang araw, nakita nila, tinatayo nila, nire-repair nila, bagsak na naman kinabukasan, tatayo na nire-repair nila, up to umabot sa isang araw, nung pagbukas nila ng pintuan ng templo, nakita nila, wala ng ulo, wala ng kamay yung Diyos nila. Doon na ngayon, nagulantang sila at nag-isip. Ang sabi nilang gano'n, naku, delikado yung Diyos natin sa Diyos ng Israel. Okay? Kinakailangang paghiwalayan na natin itong Diyos nila, tsaka talo parati yung Diyos natin eh. Okay? At mabuti pa, humingi tayo ng advice dito sa kanilang mga priests, sa kanilang mga pantas. Anong dapat natin gawin? Ibalik na lang kaya natin ito. So they ask advices. So when they ask advices, sabi ng kanilang mga advisor nila, ay naku, ibalik nyo na nga yan. Kundi pagkakamalas-malasan tayo at hindi lang yon, lagyan nyo pa ng kaunting offering.
Yan. So, pinagpadala sila ng mensahero, at sabi nila, kunin nyo na rito yung ano na yan, arko na yan. Hindi na namin kailangan yan. So, dinala yan ng mga Israelita. At yan ay dinala sa Kiryat Yearim. Okay? Yun. Doon inilagay yan. Ang masakit, mga kapatid ko, for 20 years, naibalik yung arko ng Diyos. Walang ginawa ang mga Israelita rito. Of course, nilagyan nila ng parang templo. Pumupunta-punta sila rito. Okay? Ano nangyari? Tuloy natin, basahin ngayon natin. It was a long time, 20 years in all, that the ark remained at Kiryat Yearim. And all the people of Israel mourned and sought after the Lord. Look at this verse. Look at this verse in verse 2. Okay? Yung mga tao, yung mga Israelita, okay, pinanatili nilang nandun sa Kiryat Yearim, samantalang ito ay malayo doon sa main downtown ng kanilang lugar na ino-occupy. Ang ginawa nila, nung doong nilagay, pinanatili na lang nila nandoon. 20 years had passed. Of course, nandun sila, sabi ng salita ng Diyos, they come and go. They continue to play church. Pumupunta sila, umiiyak, nagpe-pray, humihingi ng kapatawaran sa Diyos, humihingi ng pagpapala mula sa Diyos. Ang akala nila, sapat na yung mga bagay na yon na nakabalik sa kanila yung arko, masaya na sila. Nabalik uli yung simbolo ng kanilang pananampalataya, masaya na sila. Pero lang po ninyo mga kapatid ko, sa kanila yun. Pero as far as God is concerned, God is not happy about it. You know why? Because they are not doing what God is expecting them to do. Ganyan na marami mga Kristiyano din sa panahon natin ngayon. Para sa kanila, masaya na silang ma-attend ng church, masaya na silang identify sila sa isang local church, masaya na silang nagbibigay ng offering, masaya na silang part ng fellowship. There's nothing wrong about it. Pero tingnan po ninyo itong mga Israelita na to, 20 years nung ibinalik sa kanila, naging ganun ang kanilang pamamaraan ng kanilang pagwo-worship. Alam nila na ang Diyos is expecting something from them. The Lord has returned His physical presence sa Israel, but Israelites are not returning spiritually to Him. Are you getting what I'm talking about? Bumalik ang physical presence ng Diyos sa bayan ng Israel, pero ang mga Israelita hindi na numbalik sa Diyos. Paano mo na nasabi yan, Pastor? Pumupunta naman sila doon sa lugar na yon, sumasamba nga eh. Sabi nga, they mourned, they sought. Ang mga tao naman ganun eh. Pagka may kailangan, they mourn. Hinahanap nila ang Diyos. Pero pagka hindi nila kailangan ng Diyos, hindi nila hinahanap ang Diyos. Nakita mo, pinanatili nga, 20 taon dun sa ano? Hindi nila ibinalik doon sa tent of meeting? Wala silang ginawa. That's the reason why, kinausap ng Diyos, si Samuel, Prophet Samuel. Nagsalita si Prophet Samuel. Look at verse 3. And Samuel said to the whole house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, then get rid of yourselves of the foreign gods and the Ashtoreths and commit yourself to the Lord and serve Him only. And He will deliver you out of the hands of Philistines. Look at this. Malinaw po rito, mga kapatid ko, na sabi ni Samuel dito, ito'y tinig ng Diyos. Sabihin mo sa kanila, okay, na kinakailangan kung gusto nilang sila ay maging ayos ako sa kanila, ay kinakailangan nilang ayusin nila ang kanilang mga sarili pagbalik sa akin. People were just returning to God because they need God, but they're not really trying to reconcile themselves with God. Ito pong masakit, mga kapatid ko. We always want God to help us. Lord, revive us. Lord, fill us. Lord, bless us. Lord, anoint us. Lord, move among us. There's nothing wrong about it. But if the people
will not do their best to reconcile themselves with God, there is no such power that will occur in their midst. 20 years had passed. 20 years they were praying to God. They were mourning. But nothing happened. You know why? God will not respond. Kahit sa church, sa local church, minsan, sasabihin natin, well, hindi ko na nararamdaman yung presensya. Minsan, ang ginagawa natin, sinisisi natin si pastor. Minsan, sinisisi natin yung song leader. Wala anointing. Minsan, sisisihin natin mismo yung church, yung local church. Wala nang anointing sa church na yan. Minsan, ang sinisisi din natin mismo, pinaka-worst, si Lord. Bakit hindi nagumikilo si Lord? Natutulog ba ang Diyos? Ang galing nating manisa, di ba? We put blame to others, wherein the real problem is us. That we are not really being true with ourselves and with God. Remember, hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. We are serving an omnipotent, omniscient God. It's not, kita nyo, they are crying, they were mourning. You see, saying, I'm sorry, Lord, is not enough. Saying, Lord, I repent is not enough. You know why? Because true repentance means that, Lord, I will not do this thing again. This thing that I love, I will not do this again because I say sorry and I repent. Gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos. Ulit-ulitin ko, alam ng Panginoon ang nasa ng ating mga puso. And He responds right when we do it right. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Hindi madamot ang Diyos magpala. Hindi siya madamot na ibuhos ang kanyang presensya sa buhay natin. Pero hindi natin siya pwedeng utusan dahil meron tayong ginagawa para sa kanya. Hindi. Sapagkat may hinihintay ang Diyos na gawin natin. Anong nangyari ngayon when they get serious with God? Okay? When they get serious with God, if you will become genuine before God, ano mangyayari sa atin? May gagawin ng Panginoon. At itong nangyari sa mga Israel. When they heard the voice of God through Prophet Samuel, they responded. Tingnan niyo sa munod na verse, sa verse 4 in chapter 7. So the Israelite put away their Baals and Astoreths and serve the Lord only. Now, Baals and Astoreths are their gods. They're other gods. Now, maintindihan natin dito, wala tayong, anong mga Baal natin? Kagaya ng sinabi ko, maybe ang Baal natin, sarili natin. Ang Baal natin, pera natin. Ang Baal natin, yung integridad natin, yung fame, yung ano man yung bagay na inilalagay natin, yung importante sa atin, pangalawa lang si Lord. Iyan ang Baal natin. Kung mayroong panghigit pa sa Panginoon at hindi natin ito susuko sa Kanya, hindi magre-respond ang Diyos ng tama. Pero nakita natin dito, nag-umpisa nang mag-gather ang Israel. Okay? Now remember, na sa panahon na ito, ang Israel ay kakaunti lamang. They are still surrounded by Philistines, and Philistines at this point in time are the, kumbaga, dominating kingdom sa panahon na yon. Ang Israel maliit lang. Anytime na sila ay papatayin o lulusubin, wala silang magagawa. They are always at the mercy of Philistine. Now, kita po natin dito na sila po ay talagang natatakot. Pero they gathered together. And when they gathered together, they started to mourn. They started to surrender their lives. Sinuko nilang lahat ng kanilang mga hidden sin. Sinuko nila ang kanilang mga wrong motive. Sinuko nila ang kanilang mga compromises at ang kanilang mga idolatry sa kanilang buhay. Isinuko nila lahat sa Panginoon to. They repented to God. Alam po niyo mga kapatid ko, itong gusto kong maunawaan natin. And when they did that, narinig ito ng mga Philistines sa paligid nila na nagbumubuo na naman, nagkakaisa na naman ng Israel sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos ng Israel. Ang ginawa ngayon ng mga Philistine, agad-agad silang lumusob.
Nilusob nila talaga ang mga Israelita. Tingnan po natin ang sumunod na verse. Verse 7 to 13. When the Philistine heard that Israel had assembled at Mizpah, the rulers of the Philistines came up to attack them. And when the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistines. Takot sila. Sino naniniwala na kahit Kristiyano tayo at tayo may faith sa Panginoon, pagka biglang may dumarating na problema, nangangamba tayo? Normal, di ba? Kaya huwag kayo maniniwala doon sa ibang mga Kristiyano, ay, huwag ka matakot. Tatakot ka din. Normal yun. Okay? Nangangamba ka rin. Kaya huwag kayong magtaka at sabihin yung, wala siguro akong faith. Kasi nangangamba ako eh. Normal yun kasi hindi natin nakikita yung susunod na kinabukasan natin. Okay? Now, tingnan po natin dito mga kapatid ang sumunod na istorya. They got afraid. Okay? At sabi po ng salita ng Diyos dito, and they said to Samuel, do not stop crying out to the Lord. So ngayon, dahil maayos ang kanilang relasyon sa Panginoon, they got bold in coming and kumbaga, asking God for help. Sabi ng gano'n, gumawa ka ng paraan para tulungan tayo dahil they are going to, the Philistines will make it sure that they will all die this time. They were outnumbered, they were outweaponed by Philistine. At ang katotohanan, hindi pa sila handa sa labanan. Dahil nandun nga sila, dahil they were all crying out, they were sacrificing, they were surrendering towards their God. Their mind is towards God, not towards the battle. At ito, bigla silang inambush ng mga kalaban. Now, tuloy po natin storya. Sabi nilang ganon, do not stop crying out to the Lord. Huwag kang, ipag-pray mo kami mabuti, Samuel, that He may rescue us from the hands of the Philistine. Then Samuel took a suckling lamb and offered it up as a whole burnt offering to the Lord. And he cried out to the Lord on behalf of Israel, and the Lord answered him. Now, sasabihin ko po sa inyo, meron tayong Diyos na hindi marunong magpakipot. Na kapag ka ikaw sa oras na ito, magiging totoo ka sa Kanya, i-identify mo yung mga causes kung bakit hindi nagiging maayos ang relasyon mo sa Panginoon at isusurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi mo na kinakailangan pa maghintay ng 1 buwan o 1 taon para magbago ang isip ng Diyos at magdidesisyon siya, sige, babalik ako sa iyo. Ngayon din kung kailangan mo ko, tutulungan kita. Walang kondisyon-kondisyones. Itong Diyos na sinasamba natin. Walang pride, hindi pakipot, hindi hard to get. Once you get genuine with God, He will get serious with you. Hallelujah. Tingnan po natin dito mga anak ng Diyos, ano pang nangyari? Kasi gusto ko makita natin dito yung Panginoon. While Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistine drew near to engage Israel in battle. Okay? So anong ginawa ng Diyos dito? Look at this. But that day, the Lord thundered, the loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were rooted before the Israel. God is now making the battle for Israelites. They are not fighting. God is fighting for them. God is intervening in their problems. God is giving them the needs that they need. The answer that they need. Now look at this. Sabi po nun, the man of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistine, slaughtering them along the way to the point below Bethka. Suddenly, itong mga natatakot na mga Israelita, they got strong. They got encouraged to fight. Itong gagawin ng Panginoon sa atin, kung natatakot ka man ngayon, makikita mo ang Diyos ay kikilos sa problema mo. At kapag nararamdaman mo ng kumikilos ang Diyos, lalakas na ngayon ang loob mo. Lord, lalaban na ako kasi nandyan ka pala. Hindi pala ako nag-iisa. Sabi ng salita ng Diyos, if God is with us, who can be against us? Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. I'm telling you, at that point in time, hindi nag-aksaya ng panahon ng Diyos. Kumilos kagad siya. Kapangyarihan niya ang kumilos, hindi ang Israel. Pinakita niya sa Israel na nasa likod mo ko, hindi ko kayo pababayaan. Kaya yung mga natatakot na Israelita, tumapang.
At ganun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung ano man ang pinagdadaanan mong hirap ngayon, at sinasabi mong hindi mo kaya, natatakot ako, hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa akin. Normal yan. Pero dapat mong ayusin kung ano man ang mga bagay na sirang relasyon natin sa Diyos, sapagkat dito ka i-encourage ng Panginoon. Instead na, sabi, tuloy po natin istorya. Then Samuel took a stone and set up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, "Thus far as the Lord help us." So the Philistines were subdued and did not invade Israel territory again. Kanina, anong pinangalan doon sa bata? Ichabod. The Lord has departed. The glory of God has departed from Israel. But this time around, they named the place Ebenezer. Why? Ang ibig sabihin nun, hanggang dito, tinulungan kami ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. Minsan hindi natin alam hanggang saan ka pwedeng tulungan ng Panginoon. Depende sa iyo yan, mga kapatid ko. If you want to see revival in your life, if you want to see revival happening in your life, in your house, in your home, in this church, mga kapatid ko, we must get serious with Him. We must get serious with God. If we want to see the power of God moving, there must be prayer. If we want to see God in this presence, in our lives, there must be godliness. If we want to see victory, there should be faith. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, let us all stand up. Let us just prepare ourselves. Sapagkat alam po ninyo, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang problema ay wala sa Diyos. Ang problema wala sa local church. Kahit saang church ka lumipat, kung ang mga tao will not be willing to commit totally to God, to surrender. If the people of God, ang sabi po ng salita ng Diyos, 2 Chronicles chapter 4 verse 17, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. It's really about becoming real with God. Be real with Him. Be real with Him. Hindi naman tayo pwedeng magtago sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon ay ang pusong nagsisisi. Panginoon, salamat po sa araw nito. For I know, Father God, you are now going to begin to open our spiritual eyes and mind about the reality of your presence, the importance of your presence upon our lives as your children. God, we give you the highest praises once again. Pray all of this. In the mighty name of Jesus, as we receive your benediction, may the love of the Father, the grace that is only found in Christ Jesus our Lord and Savior, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. And everybody receives it by saying, Amen. Amen. God palain po kayo ng Panginoon.